Si Mika ay isang batang babae at naglalakad ng mag-isa, sinusundan siya ng isang puting anino. Ang kanyang mga matay puno ng takot habang sinusubukang hanapin ang daan palabas. Tila ang mga puno ay nagtatago ng kanilang sariling mga lihim at bawat hakbang ay nagdadala ng bagong kaba. Samantala si Marco, ang kanyang kuya, ay nagmamadaling hinahanap ang kanyang kapatid. Pagod na pagod, ngunit hindi siya sumusuko. Tumigil siya sandali upang huminga, nang biglang mapansin ang isang lumang bahay na bahagyang natatakpan ng mga halaman. Mika, nasaan ka? Sigaw niya, ngunit tanging ang eko ng kanyang tinig ang bumalik. Sa kanyang kuryosidad, pumasok si Marco sa bahay. Ang sahig ay umuugong sa bawat yapak at ang mga dingding ay puno ng agyo. Habang siya ay nagmamasid, naramdaman niya na tila may mga matang nagmamasid din sa kanya mula sa dilim. Sino ka? Sigaw niya ng walang kasiguraduhan. Walang tao sa paligid, ngunit ang pakiramdam ng panganib ay hindi nawawala. Sa isang sulok may nakita siyang lumang larawan ng isang pamilya, ngunit ang mga muka ay hindi maaninag. Nang akma na siyang lalabas, isang matandang lalaki na may pulang mata ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Matandang lalaki ay ngumiti, ngunit may halong misteryo ang kanyang tingin. Anong hinahanap mo, binata? Tanong niya. Nagatubili si Marco ngunit hindi niya iniwan ang tingin sa matanda. Ang kapatid ko, si Mika. Sagot niya, may halong kaba at determinasyon. Matandang lalaki ay nagpakita ng isang mahiwagang landas na nagliliwanag sa dilim. Sundan mo ito at makikita mo ang hinahanap mo. Sabi niya. Habang si Marco ay nagpasalamat, naramdaman niya ang pag-asa at takot na magkasabay. Tinahak niya ang landas sa pag-asang makita si Mika, habang ang kagubatan ay patuloy na nagkukubli ng mga lihim nito.